daw hindi mabansagan na fake news. Ayan, o kaugnay po niyan, ay panoorin po muna natin at pakinggan. Una, yung nag-report si Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi nga niya, parang na-hold. Na-hold. Oo, si Zaldico sa Czech Republic. At pangalawa po nun, ay yung April voice 16 clip ba naman yung to kay eh. Marcos? Hindi. Hindi pala. Basahin na lang natin. Okay. Basahin natin. Ano lang pala, post lang pala ni BBM sa kanyang Facebook. Na nahuli na. Anong sabi? April 16, 9:42 p.m. yan. So nakalagay, nahuli na. Nahuli na. Si Zaldico. Sabi niya, he is now detained in Prague. O yun, so after crossing into the Czech Republic without proper documentation, na-detain. Kumbaga parang... Nahuli. Na-aresto, Oo. natimbog, nasa kote. Diba? Oo. Yun ang pagkakaunawa. O so dyan. tayo naman, syempre, sinabi nga natin na nahuli si Zaldico. At saka galing mismo sa Pangulo kasi, di Oo, ba? na nahuli. Na nahuli si Zaldico. Okay, pakinggan naman natin ang paliwanag ni Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office dun nga sa inireport ng Pangulo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. So ano nga ba talaga? Oo, may iba daw kasing term, meaning ang salitang nahuli sa Czech Republic. Ano? Pero kasi... Arrestrar. pero kasi... Ano ba language doon? Pero kasi kung nag-uulat ka dito sa mga kapwa Pilipino natin. Tagalog, Filipino. Oo, nahuli. Mm-mm. Diba? Malinaw pa yun sa liwanag ng araw na ayan. nang sinabi po ng ating Pangulo. O siya, sige. Makakausap po natin ang isang profesor, si Dr. Nina Cristina Lazaro Zamora. Siya po ay faculty sa ilalim po ng Language and Literature ng Philippine Normal University dyan po sa lungsod ng Maynila. Sila po ay nagtapos ng doktor ng Pilosopiya sa Filipino, pagpaplanong pangwika sa UP Diliman, at sila rin po ay naging author ng mga aklat po para po sa elementarya, high school at college textbooks. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Lazaro Zamora. Si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Welcome po sa programa. Magandang umaga po. Naririnig po ako. Opo ma'am, opo Dr. Nina. Opo, una po sa lahat, ano pong inyong mabibigay na reaksyon? Meron ho bang pagkakaiba yung salitang naaresto at nahuli? Controversial ang salitang ito. Batay sa aking pagbabasa, at syempre ang isa sa mga kinonsulta natin ay ang Diksionaryong Filipino. Tatlo ang Diksionaryong Filipino na ating binigyang pansin dito, ang KWF, ang Dictionary.ph, saka ang Biskasan Dictionary. At kung mapapansin ninyo, sinonimo ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Bagamat siguro may bigat, may bigat ang dating ng salita ng huli at saka ang naaresto. Ang sa atin, kapag sinabing nahuli, ay ito ay sabihin natin nadampot, pwede rin sabihin natin na aresto, pero siguro sa salitang na aresto ay merong mga legal na dokumento na kaakibat ito. At maaring sa salitang nahuli ay maaring binigyang pansin lamang ang kanyang presensya, na ibig sabihin ay merong tinatanong sa kanya na maaring ito ay maaring may kinalaman sa paglabag sa batas o mga kahingian na hindi niya naibigay doon sa mga taong nagtanong sa kanya sa mga dokumentong hawak niya. Ayun po. So kung sa diksyonaryo, sinonimo, pero sabi nga ninyo doon sa pagpapahayag ng Malacanang, para ang nahuli ay generic, pero sa layman's term o sa atin, sa mga Pilipino, gigil tayo na malaman ano ang nangyari after nung nahuli. Hindi po ba? Ayun po.
Opo, kasi ano to ma'am, sa katulad nga ng iyong nabanggit, sa pagbabalita kasi, ano po ba dapat yung kahalagahan sa paggamit o pagpili ng tamang pananalita sa ganitong usapin po na lalo na po sensitibong issue dahil may kaugnayan po ito doon sa ating tinututukan na flood control anomaly. Mm. Napaka-critical, no, mapanuri ang mga masa o ang Pilipino sa kasalukuyan. Paano ginagamit ang salita, at sa amin, sa mga guro, no, kami ay maingat din, no, sa pagpili ng salita para mas maintindihan at ano ba talaga ang kalagayan na nais na banggitin doon sa balita o doon sa kung ano man yung teksto na ating binabasa, no. Kung sa konteksto ng ni Congressman, kinakailangan aralin natin ano ba yung konteksto o ano ba yung talagang nangyari, no? Batay sa ulat nila, wala na sa kustodiya, no, ng Czech Republic ang congressman, pero masasabi na doon sa sinabing nahuli, no, ibig sabihin na detain o ibig sabihin ay nandoon, no, pero nawala, no, sa kasalukuyan. Kung titingnan natin, baka hindi dapat nahuli ang salitang ginamit. Baka dahil magko-cross siya sa border, tama po ba, ng mula sa Germany patungo sa Czech Republic, kinakailangan ay sabihin ano ba talaga ang tunay na nangyari doon. Baka hindi siya nahuli, baka nasita lang because of the requirements o document na hawak niya ay hindi nakapasa o sabihin natin paso na, no, batay doon sa pagkakasabi ng DOJ, no, ng Department of Justice, ng Secretary ng Department of Nasita Justice. po ang dapat na ginamit. Sa akin, oo. Batay sa konteksto, kasi kung aaralin natin, baka nasita lang, no? At kung nahuli kasi, nadakip yan Pero yung nadakip at saka nahuli ay ginagamit natin nga in general terms, no? Na pwedeng sabihin nahuli yung magnanakaw, nahuli yung gumawa ng hindi maganda. Pero wala siguro itong caught in the act, ika nga, no? Pero kapag sinabing na aresto, may legal document ka, meron kang warrant of arrest para dakipin o kuhanin o i-detain, no, yung mismong tao. Pero kung na yung konteksto ni Congressman ay nawala siya, hindi naman natin alam kung nasaan na siya ngayon, baka siya ay nausisa o sabihin natin nasita lamang dahil sa hawak na dokumento na meron siya. Opo, napakaganda Yun po napakaganda ma'am nung inyo pong point. Kumbaga po parang baka masyadong naging excited din po ang Pangulo na nahuli na si Zaldico, pinost niya. Yes. Kumbaga hindi pala huli, hindi pala arrest. Baka po, kumbaga kagaya sa atin, baka na-offload lang. Kasi parang may nilabag siya ng immigration law, di ba? Oo. Correct. Oh, ma'am, dapat yata kayo po ang nasa PCO. Parang mahirap na gawain po yun. pero siguro yun, maingat lang sa paraan ng paggamit ng salita dahil syempre, ang tao ay naghihintay. Ano na ang nangyari, hindi ba? Matagal-tagal na rin ang pag-iintay natin. Ano ba ang nangyari sa mga taong ito? So it seems na parang tama pala si Harry Roque. Kasi sabi po niya sa kanyang Facebook din na fake news daw na naaresto kasi parang no arrest was made. Yun yung kanyang term. Opo. Kung naaresto kasi may legal documents, no? Nakipag-ugnayan na sana ang ating bansa, although nakipag-ugnayan na, pero nandun pa rin siya. Ngayon, no, wala siya So, ibig sabihin, hindi na dakip, hindi na huli, hindi na aresto kasi sabi nyo nga, iba ata ang legal basis ng Czech Republic sa atin. So, dapat gano'n, no? Pero baka nasita lang siya, no, kasi by land or by air siya pumupunta, no, sa mga bansang pinupuntahan niya at pinagtataguan niya. Opo. Ayun po. Or parang hinold nga po dahil may paglamag sa immigration kasi law. kinausap, di ba? Kinausap siya, tinanong siya. Opo. Sa tingin niyo po, Dr. Nina, simpleng language clarification lang po ba ito o merong kasamang public messaging strategy? Maaring dahil gigil nga ang taong bayan at siguro ang ating pamahalaan ay nais magpakitang gilas, no, kung ano na nangyari at gusto talaga na sabihin na meron silang ginagawa. Baka ito ay estratehiya rin, no, sa paggamit ng salita. Pero sabi nga, kapag ang ginamit mong salita ay ganoon, no, kabigat, no, bagamat ang nahuli ay mas mababaw kaysa sa naaresto,
kung titingnan natin. Pero yung nahuli kasi sa atin, it layman's term, nahuli, ikaw ay pwedeng nagdetene, no? Or na-hold mo siya talaga, no? Na-imprison mo siya. Pero yun nga, baka estratehiya ng ating pamahalaan para Oo. bumaba ng kaunti o magkaroon ng trust, no, ng tiwala ng kaunti ang masa o ang taong bayan. Kaso Pero ang problema kasi Dok, parang kaysa ituwid ng Malacanang, Parang dinedefend. dinedefend pa nila di ba? opo, napanood ko nga po yung paliwanag. Opo. Kami po ay mapalad na kayo po ay aming panauhin dahil ngayon pong Abril ay buwan ng panitikan. Panitikan, yan. Una po sa lahat, para po dun sa siguro matagal ng graduate, ano ho ba ang panitikan at bakit po ito mahalaga? Ang panitikan ay ang mga nasusulat na teksto na kung saan ay siyempre ito ay mga sabihin natin yaman ng bansa natin, no? Marami tayong mga manunulat na noon pa man ay binibigyan ng papuri, no? At ganun din ay inilalatag sa atin ang ganda ng wika, no? Ang retorika at mga bagay-bagay na sabihin nating salamin ng buhay o mga pangyayari sa ating bansa, no? At yun ay nagsusulat sa pamamagitan ng letra, no? At ito ay ating nababasa bilang isang teksto. Opo. Pero sa makabagong panahon ngayon, Dr. Nina, no, paano po natin mapapanatiling buhay ang interes sa panitikan? Isa siguro sa mga pwede natin gawin, maraming gawain ng NCCA at ang KWF, merong mga poetry reading, merong mga sabihin nating exhibit ng mga aklat na pampanitikan na kung saan ay pwedeng mag-engganyo na magbasa ang mga bata at ang mga kabataan o kahit ang mga may edad, no, sa kasalukuyan para makita nila at sariwain kung ano ba ang merong yaman sa ating mga manunulat at sa ating mga kultura na meron tayo, ang wika at kultura na meron sa isang teksto. Opo. Ano ho ba yung mga uri ng panitikan? Sa English po ay literature para lamang po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Oo, ang mga genre ng panitikan, meron tayong tinatawag na tula at tuluyan. At sa tula, alam natin, may sukat at tugma, meron din na sabihin natin makabago, no, na yan ay pinauso ni Aga, no, Alejandro G. Abadilla sa Ako ang Daigdig na kanyang tula. Gayun din ang tuluyan naman, nandiyan ang sanaysay, ang mga tula, no, ang nobela, no, ang mga obra maestra natin na Noli at Elfili, no, gayun din meron ding mga maikling kwento at marami tayong mga anyuna na maikling kwento na hindi na sobrang haba, no, meron na mga dagli, no. So ito yung mga anyo, no, ng panitikan o genre ng panitikan na kadalasan ay nababasa na natin sa kasalukuyan. At marami pa umiiral o umuusbong na bago na panitikan na kinahihiligan ng ating mga bata, no, yung mga Wattpad, di ba? So mga online na mga literatura na meron na tayo. Pwede po bang halimbawa para po dun sa ilang ayaw na hong magbasa? Kasi parang nakakatamad naman magbasa. Yung mga ganun po. Mare-recommend nyo po ba na manood na lamang ng mga pelikula na hango din naman po sa mga libro at nobela? Maaari naman, no? So, ang pelikula naman ay bahagi pa rin ng sinasabi nating panitikan dahil may mga audio, visual na tayo ng mga teksto, no? At iba na rin ang paraan ng sabihin nating pagbabasa o panonood ng mga bata. May mga tinatawag tayong multimodal na mga teksto, no? Na iba-iba yung mode, no? Maari itong tangkalikin, ngunit iba pa rin kasi yung nahawakan mo ang bawat pahina, iba pa rin yung kabuuan nung nobela na isinapelikula, no? At makikita yan ng mga bata na bakit hindi yun kasama doon sa pelikula, gayong ito ay nabasa ko. Maganda pa rin na makita at manamnamin ang bawat pahina, no, ang bawat wika na meron doon sa mga teksto na ating nababasa. Bagamat maari naman ito dahil ako ay bahagi pa rin ng pasado at kami naniniwala na ang mga pelikula ay bahagi rin po, no, ng kagamitang panturo ng mga guro at nakakatulong yan talaga. Yung pasado, parang nagre-review po kayo ng mga film at nagbibigay din po ng critic, no, sa mga pelikulang Pilipino. Opo. Ang busy nyo pala. Ang daming ganap ni Dr. Nina. Kaya mapalad tayo at least, di ba, nabigyan niya tayo ng pagkakataon dito sa ating programa. Apo. Salamat po.
Doc Nina, siguro last topic na po yung tungkol po dun sa Kalayaan Island kasi meron pong executive order na nag-aatas po ang ating Pangulo sa NAMRIA na bigyan po ng lokal na pangalan yung ating mga isla dyan po sa Kalayaan Island Group. Ano po ang kahalagahan nito, Dr. Nina? Sa akin maganda no na yon ay mabigyan ng lokal na pangalan. Siguro hindi lamang dahil gusto natin, merong mabigat o merong malalim na para pagpapakahulugan bakit kinakailangan itong i-localize no. At maganda yon no dahil siguro gusto natin sabihin na ito'y amin, ito'y akin no. Kumbaga kaya tayo nagsasagawa ng localized na mga pagpapangalan. At maganda na bawat pangalan sana mabigyan ng paliwanag bakit yun ang ipinangalan no, sa bawat yamang dagat na meron tayo. O bahagi ng sinasabi natin na atin bilang mga Pilipino. Opo. Siguro po panghuli na lamang din po. Kasi napapansin natin sa mga kabataan ngayon, parang hindi na tayo masyadong istrikto pagdating po sa halimbawa nag-text ka or nag-chat ka na halimbawa andito pa lang ako, yung pa lang one word na, wala nang space. PLNG na Oo, lang. parang ganun na lang po nakakalimutan na natin yung mga tamang pagbabantas, yung tama bibigay po ng mga yung gitling, ganyan po. Ano ang opinion nyo dito, ma'am, at ang inyo pong komento? Maganda obserbasyon po yun, no? Kahit kami bilang mga guro ng wika ay naoobserbahan yun. No? Bagamat ang wika ay buhay, nagbabago, pero meron pa rin tayong tamang gramatika, tamang paraan ng pagbabantas. No? Sabi nga, meron tayong tinatawag na technical writing, no? Mga akademikong pagsulat na kinakailangan ng tamang, sabihin nating mga batas o panuntunan sa pagsulat. No? Maaring magamit ito yung mga nabanggit po ninyo, ngunit merong tamang moda. No? Halimbawa, kung sa text messaging yan ay tanggap kasi kakaunti lang mga kinakailangan natin mga letra at ang mga bantas natin, ginagawa natin emoticon sa text messaging, sa PM. So may tamang lunan kung kailan ito ginagamit. Pero pagdating sa akademya, no, sa akademikong pamamaraan ay dapat yung tama, no, tamang gramatika, no. Kung sa English nga masyado tayong mahigpit, no, na dapat tama ang gramatika, tama ang paraan ng pagsasalita. Sa Filipino ganun din po. Hindi naman po yan nagkakaiba. May tamang batas o tuntunin sa wika na kinakailangang isaalang-alang. Ayun po. Dr. Nina, maraming salamat po. Marami Sa po uulitin, kaming natutunan. Salamat din po at ito ay isang karangalan para sa akin. Thank you Magandang so umaga po. Magandang umaga po kay Dr. Nina Cristina Lazaro Zamora, isa pong dalubguro mula po sa Philippine Normal University, dyan po sa lungsod ng Maynila. Gusto ko rin sanang